magandang araw sa ating mga ka-Redkiniks, sa ating mga ka-trusted and tested by all na. So ngayon, nandito tayo para mag-demo ng ating Wi-Fi machine from Redkiniks. So ngayon, yung system na ginagamit namin dito is Adopiso. So ito talaga yung napaka-recommended ng karamihan na ginagamit talaga ng ating mga ka-Wi-Fi. Then, yung mga ginamit natin dito is, iisa-isahin ko sa inyo kung ano yung mga items na ginamit natin dito, kung bakit napakaganda at napakasulit ng aming Wi-Fi window. So, dito, gumamit tayo ng universal coin slot from Boss Alan. So, ayan. Dito yung universal coin slot natin is Pro Max. Then, ito, accredited na sa kanya yung 20 pesos. Kumbaga, calibrated na. And kasya-kasya na yung 20 pesos natin. Thank you din kay Alan dahil in-improve niya yung ating coin slot para yung ating mga client is matuwa talaga. So, Alan, baka naman. Then, dito, meron tayong custom board, which is napakaganda na rin at mas pina-improve pa ng ating Fusion Lab. So dito makikita niyo siya. Wait, open natin. So ayan, makikita niyo naman naka-plastic pat, bagong-bago talaga. So ayan, dito sa mga nagbabalak mag-negosyo or nagbabalak ng Wi-Fi bendo, ito i-explain ko na sa inyo. Ito napakaganda nitong custom board na ito na mas pina-improve pa nga ni Fusion Lab. Kasi si Fusion Lab nag-isip siya ng way kasi napakarami nating client na nagkakaroon ng problema pag nawalan ng kuryente. So, pag nawalan ng kuryente, malaki yung chance or posibilidad na magkaroon ng problem yung ating machine dahil sa biglaang pagpasok ng kuryente. Ngayon, mas pina-improve nga ni Fusion Lab yung ating custom board, which is meron siyang timer delay. Kung halimbawa nawalan ng kuryente, pwede tayong mag-delay ng 1 minute or 6 minutes para hindi agad mabuhay yung ating machine. Although, halimbawa, bumalik nga yung kuryente. Although nakikita nyo buhay yung LED frame ng ating machine or light indicator ng ating machine na buhay siya. Pero, yung pinakang system ay patay pa rin kasi meron tayong delay na nakaset dito kay Fusion Lab. So, napakaganda nito. Meron na rin siyang heatsink. Then, dito makikita mo itong digital na to. Itong digital na to is for, para makita natin yung pumapasok na amperahe at voltahe na papunta dun sa ating main board. So, yan na. Then, nabubunot na din to. Napakadali nang gamitin. So, hindi mo na kailangan pang dukot-dukutin pa ngayon. Bubunutin mo na lang. Then, tsaka mo ilalagay yung mga wire or mga cable. So, next, meron din tayong 12 volts power supply. Ito ay 12 volts and 5 ampere. So, ito na nga yung kinokontrol ni Fusion Lab. So, ito yon. Ito, napakaganda rin naman gamitin ito. Napakatibay talaga, which is ito nga yung ginagamit namin dito sa aming machine. Then, sa board naman natin, meron tayong dalawang klase ng board na ginagamit dito, which is yung Orange Pi PC at Orange Pi 1. So, ano nga bang pinagkaiba nitong dalawang to? So, maging literal tayo. Unang-una sa lahat, yung Orange Pi 1 po natin is mas maliit kumpara kay Orange Pi PC. So, open natin para makita nyo rin yung pinagkaiba nila. So, ito siya. Ito yung Orange Pi PC. Then, ito yung Orange Pi 1. Kita-kita nyo naman yung difference. So, sa sa quality at tibay, although same naman sila, ang pinagkaiba nila is mas mabilis ang performance ni Orange Pi PC natin kasi mas mataas yung integrated memory RAM niya. Unlike kay Orange Pi 1 na meron lang siyang 1 GB. So, hindi ko naman na dinidiscourage na huwag kayong gumamit nito at ang gamitin nyo ay Pi PC
recommended pa rin naman siya. Yun nga lang, kumbaga sa mga gadgets or sa cellphone, mas prepare natin lagi yung mas high specs. Kasi yun naman talaga yung hinahanap sa merkado. Kung alin yung mas maganda, mas mataas, yun pa rin yung gagamitin natin. Pero kung sa tingin mo is suitable sa ito or ito lang yung kaya ng budget mo, pwede naman po. Wala naman siyang pinagkaiba doon sa pinapakitang performance. Although yun nga, mas mabilis nga lang talaga to si Orange Pi PC natin kay Orange Pi 1. Ano po, yun lang naman po halos ang pinagkaiba nila. Then, yung AP po natin, AP kung tawagin, or antenna, access point. So, gumagamit po kami dito ng TP-Link. TP-Link na EAP 110. Outdoor po yan. So, maulanan, arawan, okay na okay lang po yan. Wala pong problema yan. Pinang ano lang po natin dito is yung makikidlatan siya. Yun lang po talaga yung chance na pwedeng masira si TP-Link po natin. Then, yun nga po pala yung signal po nito is directional lang. Kung saan po siya nakatutok, doon lang po siya magbibigay ng signal. Ang range naman po niya is hanggang 200 meters. Depende po sa area. Ano pa nga ba meron dito? Meron naman po kaming ibang antena din po pala dito. Yung antena naman po natin, meron po kaming compass, iba't ibang klase ng compass na mga version 2 na rin naman po. Compass EW71, Compass CFEN 314 ata yun na hindi ko lang masyado matandaan kung ano yung nila, pangalan. So yan, sa mga gusto naman makakita ng loob ng machine natin, papakita ko rin naman sa inyo yan. So yun nga guys, open na natin. Huwag kayo mabibigla ha. Baka mabigla kayo. So, tada! So, ayan, kung makikita niyo yung loob nan. So, nandyan lahat. Coin slot, power supply, USB LAN, Orange Pi PC, Orange Pi 1. So, nandito lahat yan. All in. Nandito lahat yan. So, pagdating naman sa warranty natin pala, so, dito sa store namin, nagbibigay kami ng warranty na 3 months warranty para sa lahat ng parts. So, dun sa parts na yon, kahit ilang beses siya magkaroon ng factory defect is papalitan lang namin siya ng papalitan, wala kayong babayaran doon sa loob ng 3 months. Then, after 3 months, meron tayong another 1 month warranty para naman sa service ni Redkinix. Kung halimbawa, nagkaroon siya ng problem after 3 months, pero cover ka doon sa pang 4 months, ano man na i-repair natin dito or gagawin, wala kayong magiging babayaran sa service ni Redkinix or dun sa labor natin. So talagang sulit na sulit pag kay Redkinix ka kumuha ng unit. So yun nga, sa nagtatanong naman kung magkano to, napaka-affordable po niya. Yung Orange Pi 1 po na system natin is 8,000 pesos only or 799. So may sukli pang piso yung 8,000. Musang ka pa, yung 8,000 mo may sukli pa. Diba? Sa iba wala na yun eh. Doon naman sa Orange Pi PC natin, nagko-cost yun ng 8,499. So, maliit na lang. So, maliit na yung difference. So, saan ka pa? Mag-i-invest ka na lang din. Dapat dun na sa mas maganda. Hindi naman sa ina-upsell ko kayo or kumuha na mas mahal doon sa aming produkto. Pero talagang maliit na yung diferensya. Maliit na. Parang napakaliit na chance ang magkaroon ka pa ng jowa. Charot! So yun nga, pag i-install naman ito is napaka-easy naman. Plug and play lang siya. So yung cable na antenna natin, ito nga yung itinataas lang natin. Which is siya yung magbibigay ng signal or wifi dun sa ating mga user or dun sa mga customer natin. Then, isang cable naman niya, bali dalawang cable siya. Isang 15 meters para sa ating access point and 10 meters para sa internet provider po natin. So yung internet na recommend naman po dito sa machine natin is 10 Mbps lang. So yung 10 Mbps naman po is sigurado naka-fiber na po ngayon ng mga internet natin. So talagang mabilis na naman po siya. Pero kung gusto niyo po na mas mabilis, mag-upgrade po tayo ng internet. 10 Mbps pataas po is okay na okay kay machine po natin. Then ngayon, ang next step naman po natin na ipapakita sa inyo ay paano ba natin i-access yung admin through mobile phone. So isa-isahin ko po yun para
makita nyo po kung paano ba siya i-access at kung alin yung dapat lang na galawin natin dun sa ating admin. So, bakit may mga ganon? Kasi baka po mamaya ay in-explore natin yung settings ng admin natin. Then accidentally meron tayong na-activate or na-deactivate. So, ang possibilities po kasi nun, maaaring magkaroon ng problem si machine natin. So, malaking abala po para sa mga nagne-negosyo yung mga ganong aberya po. Ano po? So, yun nga. Ito, ipapakita ko na sa inyo in 5, 4, 3, 2, 1. Alright. So, unang-una nga sa lahat, punta tayo ng Play Store para makapag-install tayo ng Adobe Shop Manager. Diyan, search natin Adobe Shop, then lalabas yan. Yan na nga mismo, i-install mo yan. So, install na siya sa akin. So, open natin. Yan. Then, click the menu. Yung menu button na yun, yung tatlong guhit sa upper left side. Then, kung katatransfer lang ng license sa inyo, click nyo yung menu, license offer, click the license, tsaka yung check button na yan. I-click nyo yan, license offers. Tapos, mapupunta siya sa license key. Yan, punta ka ng license key. Then, connect tayo dun sa Wi-Fi machine natin. So, nakakonect pa ako dito sa internet namin. Lilipat tayo dun sa Wi-Fi machine, which is itong TP-Link ang name. Yan, automatic. Magsasign in to network tayo once na connect tayo dito sa ating machine. So, connected na kasi ako kaya hindi na lumabas yung portal. So, yan, punta tayo ng browser. Search nyo yan 10.0.0.1/admin. Ay, teka, wala pa pala akong load doon. So, ayan. Kailangan mag-insert coins muna tayo para makapasok tayo dun sa portal. Ayan, meron na tayong internet connection. So, balik tayo dun sa admin. So, naka-default pa yan sa mga bagong order natin o bagong release na vendor. Naka-default ng admin yan. So, ayan, makikita nyo yung revoke license. Once na makita nyo yung bakante, ganito magiging itsura niya pag bakante siya. Yan. So, paano ba siya i-activate? So, doon na nga tayo papasok doon sa Adobe Shop Manager natin. Open natin yung Adobe Shop Manager. Kukunin natin yung license. Click menu. Then, license key. Yan, kakopy lang natin yan. Copy license key. Balik tayo sa admin natin. Yan, input the license key. Tapos yung ating email na ginamit. Yan, input lang natin dyan. Then, activate. Yan, yun ay magiging. Ganyan lang kasimple i-activate yung ating license key. Then, dito sa machine natin, pwedeng malaman kung magkano na yung kinita kahit hindi na natin binibilang yung barya. So, click the sales. Yan, punta tayo sa inventory yan. Meron na tayong 5 pesos. Then dyan, makikita natin kung anong unit yung nakakonect. Then, pwede mo siyang ma-filter kung halimbawa gusto mo malaman yung unang kinita mo sa loob ng unang linggo. Tapos, pwede mo rin siyang malaman. Pwede rin ma-filter magkano ba yung kinita sa coins, magkano yung kinita sa voucher. Yan, pwede po yan dito. Then, kasunod nga, click the voucher. So, paano po mag-generate ng voucher yan? Generate voucher. May makikita kayong days, hours, and minutes. So, kiklik nyo lang yan. Halimbawa, kung ilang vouchers yung gusto mong gawin, then yung maximum user natin, dapat isa lang talaga siya. So, yan, gumawa ako dyan ng vouchers. Yan yung pinakang voucher na lalabas. Yung code, yan, makikita nyo yung code. Yan yung ibibigay nyo kay customer. Paano ba gamitin yung code natin? So, yan, papakita ko rin dito paano gamitin yung code. Punta tayo doon sa captive portal. Then, yan, makikita nyo yung voucher code, activate. Kuha tayo ng code, yan, copy lang.
Balik tayo sa captive portal. Then, paste. So, yan, madadagdagan tayo dyan ng 1 hour. So, yan na yung ating voucher code. So, balik tayo dun sa ating admin portal. So, pag nireload mo yan, magre-red na. Ibig sabihin, gamit na yung ating voucher na yon. Then, balik tayo sa inventory. Papasok kasi yun as earnings. So, yun nga yung kanina. Click lang yung voucher. So, yan. Meron tayong 5 pesos sa voucher, 5 pesos sa coins. So, ganyan po kaganda yung ating Ado Piso system. Then, kasunod is yung ating license rates. Halimbawa, gusto nyo magpalit ng rates. Ayan, ganyan lang po. I-click nyo lang yung rates and session. Tapos, edit lang natin. Depende sa rates na gusto po natin. Then, the last, kung gusto nyo po magpalit ng password, yan, punta lang po tayo sa admin. I-clear lang po natin yung password. Then, lalabas po yan tatlong blanco na yan. Retype admin. Then, yung bago po nating password. Then, yan kung ano nga po, i-scroll down nyo lang siya dyan. Then, isa-save lang po natin. Take note lang po ha, dapat po tanda po natin yung i-change password natin. Mas maganda po sana kung i-screenshot po natin yung ating password na gagamitin. So, yun lang po yung ating system, paano siya gamitin at paano i-access yung ating admin. So, sana kahit paano nakatulong po yung aking pagka-guide. So, thank you. Ngayon, nakita niyo na yung kung paano i-operate yung ating Wi-Fi machine dun sa kanyang admin. So, ngayon, sa mga nagtatanong naman kung magkano yung ating machine po dito sa Red Kinix, yung Orange Pi 1 po is 7,999 only. Yung 8,000 mo po is may sukli pang piso. Pampaswerte po yun sa negosyo, kaya po lagi may sukli. Ngayon po, doon naman po sa package 2 po natin, which is yung Orange Pi PC, nagkakahalaga lang naman po siya ng 8,499. So again, may sukli pa po yung 8,500 po, which is yung piso. Yung piso po is pampaswerte sa ating negosyo. So, yun nga po, bakit ba patuloy na maraming tumatangkilik kay Red Kinix? So, ang dahilan lang ng mga kapiso Wi-Fi dahil trusted and tested na po kami. 10 years in service na po kami at patuloy pa rin po kami sa pagsiservisyo sa aming mga client. Kaya po kami binabalik-balikan. So, bakit ka pa magdadalawang isip kung dito naman sigurado ka sa Red Kinix? Mamahalin ka namin na parang tunay na pamilya. Yun nga po, isa pa, hindi lang po Wi-Fi Bendo ang aming products dito. So, napakarami po namin ino-offer dito. Meron po kaming laptops, desktop packages, CCTV packages, printers, and computer accessories. Meron din po kaming gaming chairs, gaming casing. So, napakarami pa pong iba. Kaya sa mga gusto po mag-avail dyan at mag-inquire, pwede po kayong mag-PM sa page po namin. Or pwede rin po kayong mag-drop by dito sa aming main branch. So, meron po kaming dalawa pang branch, which is nasa San Pablo, Laguna, and meron din po kami sa Pacific. So, yun, sa mga nagtatanong naman po, saan po ba located ang aming main branch? Dito na naman po kami matatagpuan sa Barangay 4, Lucena City, Merchant Street. Malapit po kami sa Tambunting. At kung alam niyo po yung malaking BDO dito, malapit na po kami doon. So, ano pang inaantay nyo? Mag-drop by and mag-inquire na po kayo dito. So, sa mag-avail po ng Wi-Fi Bendo po namin, meron po siyang kasamang free na tarpaulin. Kung makikita nyo po, ito po siya. So, halimbawa, kung ano man po yung pangalan nung machine na gusto nyo, yung ating Wi-Fi Bendo, pwede po natin siyang ipaprint po dito. Ito po is blanco. Ano po? So, siguro yun na lang po muna sa ating Wi-Fi machine product doon sa pagde-demo po natin. Please like and share para sa aming page. Alright ba tayo dyan, guys? Alright.